Hello guys! Welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. And for today's video guys is ituturo ko sa inyo kung lalo na sa mga sili farmers natin dyan kung ano ba yung pwede nating itanim after ng sili na hindi na tayo masyadong magbubungkal ng lupa or gagastos pa sa land prep. Kumbaga guys, pwede na natin siya agad taniman on the spot. So pwede nyo to guys i-adapt yung ganitong strategy namin So ang pagkatapos po ng sili, kung makikita nyo guys yan, kama ng sili yan. Yan, kama ng sili. Kama. So ang ginawa namin guys is nilinis lang namin yung mismong daan, ay yung kanal. Then tinanggal namin yung plastic. Ayan guys para makita nyo may mga plastic pa yan. Pero tinanggal lang namin yung plastic. At saka namin tinamnan ng kalabasa. So ayan guys ganda siya guys kasi hindi na kayo kailangan magpaararo kasi 'di ba yung lupa kasi nito guys hindi naman to na-compact kasi hindi naman to naapakan kumbaga buhagag pa rin siya, buhagag pa yung lupa nito. So pwedeng tamnan ng tag dito ng yan, buhagag yung lupa hindi naman siya na-compact kasi hindi naman to na apak-apakan, 'di ba? Kasi naka-plastic siya. So ayun guys, pwede nyo itanim yung kalabasa. So ang tanim pala natin dito guys is Sophia F1 na kalabasa. Yun po yung tinanim natin. And kung nagtatanong kayo guys kung paano yung distance natin is, halimbawa kasi guys, ito yung distance natin dito is yung isang kama natin, yan, isang kama is kabilaan lang yan guys, kabilaan, di ba? So ito kanal natin. Diyan tayo magpapatubig. Kung naalala nyo guys yung vlog ko about dati dun sa farm setup ng kalabasa, ganoon din to. Kumbaga guys, yan yan, kalabasa, di ba? Kalabasa. Ito magsisilbing, hindi na natin kinal yan. Original na kanal na ng sili yan. Hindi na natin siya kinanalan. Diyan tayo magpapatubig. Then, lagpas lang kayo guys ng isang kama to, di ba? Ito walang, yon, merong tanim sa side lang doon sa kabila. Tapos dito walang tanim. Tapos doon ulit sa kabilang side naman ng ikatlong kama yan So dito naman sa side na to. Yan, magtatanim ulit kayo. Then yung katapat niya ulit, may tanim ulit yan guys. Tapos ito na naman yung kanal, di ba? So ayan kanal, may tanim na kalabasa yan. So ganun guys. Tanim, kanal. Tapos ito, lalagpasan mo, wala kang gagawin dyan, dyan kasi siya gagapang. Tapos ito naman guys sa kabila, yan ulit, tatanim ko ulit, tanim, yan, kabilaan yan guys, itatanim mo lang, hindi mo na kailangang araruhin kasi buhagag yan. Tanim, okay, tanim so ito yon, lalagpasan mo to, lagpas, then tanim ka ulit, yan, tanim, so may tanim ulit tayo guys, yan. Tanim. So ayan guys, diretso, ganun lang. Yan tapos dito na kasi tayo magpapatubig. Yan, patubig na yan para mabilis. Tapos guys, lalagpasan mo na naman tong isang kama na to. Tapos dito tatanim ka na naman. So yan. Tanim. Diba guys? So after ng sili, hindi mo na kailangang magpaararo. Tanggalin mo lang yung plastic, tamnam mo ng kalabasa. Diba? So ayan guys, may kalabasa farm guide tayo dito sa channel, hanapin nyo na lang. So ayan guys, para ayan, idea guys sa mga sili farmer natin dyan. So ayan sana po nakatulong guys yung natin, pag-share natin ng idea kung ano ba yung pwede nating itanim pagkatapos ng sili, para hindi naman sayang yung natin, yung lupa. And at the same time guys, kasi yung kalabasa is hindi naman sa kapamilya ng sili. So kung may mga sakit man yung sili nyo, hindi masyadong affected or hindi niya sakit yung sakit ng sili. So safe yung kalabasa niya. So ayan guys, itong kalabasa natin guys ay 6 days 6 days after transplanting. So nung natin siya, nung seedling mula buto, parang 7 days din siya. Nung nabuhay na siya, tinanim natin to. So ngayon pang 6 days niya na dito. So technically guys, nasa 13 days na yan. 13 days mula nung pinunla.
6 days naman mula nung nilipat tanim. Guys. Sophia. So yan guys, sana po nakatulong. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.